flood control as far flood control is concerned. Dahil hirap flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hirap po flood control. Sa susunod na parang po ako lang. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte. Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito kaya pinag-usapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga hindi-imbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Pagalong, mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa si Ben Simpson, matinong po yun. Kaya nagigiwas, at saka yung mga iba siguro matinong rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mga as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Imbestigan na lang muna yun, nandun na natakaluhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-aaral pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan, yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ng revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno.
Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Kung hindi alis, amin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero nung kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun na po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayong pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayong pumasok. Tumayo kayo, karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Yes. Kasama yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano ninyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Question, sir. Wala din. Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, they are $33 billion ang pinapamit nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, pag tayo makialam, pabayaan natin ang kabataan mag-protesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero ang ako, wag na dahil mahirapan na mga kamanghanan nila. Sir, good afternoon. Sheena Torna from SMNA Data po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng controversial na maanumalyang flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico
dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin niyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buti B. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Ano siya, susunod din sa naglagay sa kanya yan. 10 beses nung palitan ng speaker, ganoon pa rin. Palitan natin lahat ang kurap ng opisyal. Tama. Follow-up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa camera. Useless. Wag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, ang tanong ko po ito, kasi kausap ko si Mayor Magana kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magana na gano'n? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat, tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga iba na protesta dyan, mga issue din. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true, divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Ma'am Nagshapit. Good afternoon po. Ang question ko po, ay Janice Navida po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po niyo na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian nyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod yung mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Eh sila rin may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion, tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng contractor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag. Sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa Sandro yung kontraktor nila. Bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to. Hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako madiwala kung totoo pala. Eh, kako nga, may cyber pala eh. Nakasimulat na ako. So, mismo pinsan niya nagsabi. They will just use you, nagpapagod ka lang. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa,
Kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad. Ibig sabihin po ba, nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap, ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kaya ba tinatanong paano sabi, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi ng tanong. Sinabi ko na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita ko ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, ako kulong ako. Now, to give you an example, nag-mayor ako sa Narpacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. What turn? Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns sa Ilocos, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narpacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 billion, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at that time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binigta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi pa kuhura ko. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. It's the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Utang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga corrupt. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, na maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may ihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang tapos peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, makapamag din yung mga siyarte. So yun ang Kaya kagawa peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin lahat, pabayaan natin mga kabataan ngayon ng kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Ladies first. Good afternoon po. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina pa binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? O meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor, pero sinuha ko lang sarap na rito. Talaga tayo. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Okay.
Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from this kaya. Magandang hapon po sa ating lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chappie Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po doon sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil doon sa binanggit na po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po ang sinabi nyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya alam muna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po yun dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil dinensyon niya yung graft and corruption sa blood control. Kasama siya, nakalimutan niya yun. Good afternoon, Congressman Manala from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumikilos sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan, ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott? Yun ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Walang hindi itong korupsyon. Sila apektado, wala silang tinabuhasan. Kaya dapat sila ang bumilos mismo para hindi mapahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi uwawa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa administrasyon. Dami nilang pera. Lalaban sa administrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Buburahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin yan? Ako nga, bago ko magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko yan. Pinabayaran sila para sila ina. And one final clarification dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Tayo na lang ata, hindi nakakaalam ah. Tayo na lang. Bas tayo na lang. Sinabi mo eh.
Sir, magandang hapon. Nagpupila po ng JADCWD. Bakit po natin kailangan na isaktalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Huwag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. As soon as possible time, asap. Pero bakit nakaganyan, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sakto siya sa korupsyon, sir? Dito sa Pilipinas wala ba? Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? Bendelicadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa kagagawa? Bumaba na lang sila, huwag na sila magpakamatay. Wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Good. Marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadalhin nun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili tempo. ICI po, ICI. ICI po. Oh. Pampangano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Yes. Dok, kaya ko nang sabi nyo, nandun na sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktik para malihis lamang yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, inuuli si former president, wala naman parang pares. Correct. Ano yun? Tama! Kidnapping yun. Kidnapping. Walang parang pares, pauli ng tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abutin ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagpahal ka ng parking fee, matutulog na kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Eko, pakuhuin na po gulubihanan. Lahat ko nang tinuturo na itong si Congressman Romualdez. At ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Nadali ko. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipat na. Ako na lang. Hindi mo na makita yun. Salamat po. Hi Sir, Dea Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo?
Ang mabuti, tinanong mo yan. Nung pagkatapos ng eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you are the president of Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dahil dinaya siya, sabi niya. At Manong Chavit sa plan, Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban dyan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, use write down for Vice President, protected ka na, and I deliver it to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong. Sabi yung video. Okay. COVID pa. Bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting. Konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the President of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako isang mayor. Ngayon, puro mayor sa minimit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ang region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya, ang daming tao sa meeting. So, sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano mo? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi ba insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bago labas lang. Sa presidential table, binensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ko pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yun, sabi niya. Oh, nagsampo ba ako? Hindi. Ayun sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun, director lang. Oo, ang sabi naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, nagdamay, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinapal na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Director lang. Ang laki na tulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako nainis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was a problem sa rin. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa Kumunoy.
Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ang China, we never invaded any country but Taiwan, we'll forget it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, 1, laban tayo. Pag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakamyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang, social na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. She should stay neutral. Bakit kumampi agad? May pinapahamak tayo, naghahabol pa. Mali yun. Sure, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Thank you po.